Magandang araw sa inyo, mga kaibigan. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at isang doktor na nag-aalaga sa kalusugan ng ating mga minamahal na senior citizens. Isang malaking karangalan na makasama kayong muli sa ating talakayan, kung saan nagbabahagi ako ng mga simple ngunit napakamakapangyarihang mga paraan upang mapanatili ang ating kalakasan at kalusugan, lalo na sa pagtuntong natin sa edad 60 at higit pa. Ngayong araw, mayroon akong isang mahalagang pakiusap. Kung maaari po sana ay pakinggan ninyo akong mabuti sa loob ng ilang minuto. Naisip nyo na ba na ang mga simpleng bagay na ginagawa ninyo sa unang 5 minuto pagkatapos ninyong magising sa umaga ay may direktang epekto sa haba ng inyong buhay at sa pangkalahatang kalusugan? Hindi po ako tumutukoy sa mga bagay na komplikado o mahirap gawin. Ang tinutukoy ko ay ang mga maliliit na gawi, tulad ng kung ano ang una ninyong iniinom, kung paano kayo unang gumagalaw, o kung ano ang una ninyong kinakain pagkagising. Ang mga ito, gaano man kasimple, ay may malaking epekto sa inyong kalusugan hanggang sa pagtanda ninyo sa edad na 85, 95 o kahit 105 pa. Ito po ay hindi haka-haka lamang. Ito ay napatunayan na ng siyensya. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng isang madaling gawain sa umaga, maraming mga nakatatanda ang nagagawang bawasan ang kanilang panganib sa stroke, panatilihing matalas ang kanilang pag-iisip, at manatiling malakas sa pisikal na aspeto sa loob ng maraming dekada. Ngunit narito po ang malungkot na katotohanan. Karamihan sa mga matatanda na may edad 65 pataas ay hindi pa rin ito alam, o kung alam man nila ay pinipili nilang huwag itong pansinin. Subalit, naniniwala akong hindi kayo kabilang sa kanila. Sapagkat ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kumpletong 5 minutong ritual sa umaga. Ito ay binubuo ng 5 partikular na hakbang na tinagurian ng mga nangungunang eksperto sa medisina bilang ang ginintuang formula para sa pagpapabuti ng kalinawan ng isip, lakas ng katawan at haba ng buhay sa ating pagtanda. Bago tayo magpatuloy sa mga detalye, hayaan ninyo muna akong makipagkilala sa inyo. Nais ko pong malaman kung sino-sino ang aking mga kasama ngayon. Ano po ang inyong pangalan? At mula sa ang lugar po ninyo pinapanood ang ating talakayan na saang bansa o lungsod po kayo naroroon? Tunay na hinahangaan ko ang komunidad na ito ng mga senior citizens na aktibong nangangalaga sa kanilang kalusugan. Kaya naman mangyaring mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba upang mas makilala ko pa ang aking mga tagapakinig. At kung nagugustuhan ninyo ang mga praktikal na talakayang tulad nito, huwag po ninyong kalimutang pindutin ang subscribe button at i-activate ang notification bell. Sa ganitong paraan, siguradong hindi ninyo malalampasan ang mga susunod kong ibabahaging mahahalagang payo kung paano mamuhay ng mas mahaba, mas malusog at mas malaya. Upang mas maipakita ko sa inyo ang tunay na epekto ng gawaing ito, hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Mang Hernan. Si Mang Hernan ay isang matandang lalaki na dating naniniwalang hinding-hindi na maibabalik ang dati niyang kalusugan hanggang sa sinubukan niya ang isang napakasimpleng bagay na gawin
tuwing umaga. Si Mang Hernan na ngayon ay 62 taong gulang na ay nagretiro matapos ang maraming taon ng pagtatrabaho bilang isang inhinyero sa Batangas. 2 taon na ang nakalipas napansin ni Mang Hernan ang isang kapansin-pansing paghina sa kanyang kalusugan. Araw-araw pagsapit ng umaga, nananakit ang kanyang mga kasukasuan. Palagi siyang pagod at ang resulta ng kanyang cardiovascular examination ay lubhang nakakabahala, kaya't binigyan siya ng kanyang doktor ng isang matinding babala. Ikinuwento sa akin ni Mang Hernan na sumagi na sa kanyang isipan ang posibilidad na hindi na niya aabuting makita ang paglaki ng kanyang mga apo. Ngunit nagbago ang lahat ng isang retiradong doktor na kanyang kapitbahay ang nagbahagi sa kanya ng isang simpleng 5 minutong ritual sa umaga. Tulad ng marami sa atin, si Mang Hernan ay nag-aalinlangan noong una. Ngunit sabi niya sa sarili, wala namang mawawala sa akin kung susubukan ko. Kaya sinubukan niya ito. At sa loob lamang ng ilang linggo, nagsimula na siyang makaramdam ng pagkakaiba. Pagkalipas ng 6 na buwan, maging ang kanyang doktor ay namangha sa mga pagbabago sa kanyang mga health measures. Ang kanyang EKG presyo ng dugo at kolesterol ay lahat nagpakita ng kahangahangang pagbuti. Ang katawan ni Mang Hernan sa edad na 70 ay tila naging katawan na ng isang malusog na 55 anyos. Sabi ni Mang Hernan, pakiramdam ko ay nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. At lahat ng iyon ay nagsimula sa 5 simpleng hakbang na unti-unti niyang isinama sa kanyang pang-araw-araw na gawain sa umaga upang dahan-dahang gisingin ang kanyang katawan. Unang hakbang, ang ritual ng pag-inom ng tubig sa umaga, morning hydration routine. Sa sandaling imulat ninyo ang inyong mga mata sa umaga kahit na hindi ninyo nararamdamang uhaw kayo, ang inyong katawan ay nasa estado ng matinding dehydration. Habang kayo ay natutulog, ang inyong katawan ay tahimik na nawalan ng mahigit kalahating litro ng tubig sa pamamagitan lamang ng paghinga at pagpapawis, at wala itong kapalit sa buong gabi. Ang dehydration ay hindi lamang nagdudulot ng pagkapagod. Ito ay nagpapalapot ng inyong dugo na naglalagay ng mas malaking bigat at stress sa inyong puso at mga daluyan ng dugo. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang atake sa puso at stroke ay mas madalas mangyari sa unang 1 hanggang 2 oras pagkatapos magising, lalo na sa mga may edad 65 pataas. Ayon sa mga siyentipiko mula sa prestihiyosong Cleveland Clinic at Harvard University, ang pagsisimula ng araw na may sapat na tubig ay maaaring makabuluhang magpababa ng panganib sa mga sakit sa puso, bukod pa sa pagpapabuti nito sa sirkulasyon, pag-andar ng utak at metabolismo. Kaya ano po ba ang eksaktong dapat ninyong gawin? Ito ay napakasimple. Sa sandaling magising kayo bago pa man kayo bumangon sa kama, uminom agad ng 2 baso o humigit kumulang 480 ng tubig na nasa room temperature o maligamgam. Pigaan ito ng 1 kapat na hiwa ng sariwang lemon o kaya naman ay ilang patak ng kalamansi. Bakit kailangang maligamgam o room temperature? Dahil ang pag-inom ng malamig na tubig ay nagiging sanhi ng paninikip ng inyong mga daluyan ng dugo, vasoconstriction, na nagpapabagal sa sirkulasyon.
At iyon ang huling bagay na gusto nating mangyari sa panahong ang ating puso at utak ay lubhang nangangailangan ng oxygen. Sa kabilang banda, ang maligamgam na tubig ay agad na nagtataguyod ng mas mahusay na daloy ng dugo sa pamamagitan ng pagpapaluwag ng mga daluyan ng dugo vasodilation. Paano naman ang lemon o kalamansi? Ang mga ito ay mayaman sa vitamin C, potassium at natural electrolytes. Lahat ng ito ay may banayad na epektong anti-inflammatory, tumutulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo at nagpapalambot sa ating mga arteries. Ito ay isa sa mga pinakamadaling paraan upang bigyan ng magandang simula ang inyong puso. Hindi kailangan ng anumang deresetang gamot. Ngunit ito ang pinakamahalagang aspeto sa lahat, ang oras. Inumin ito sa sandaling imulat ninyo ang inyong mga mata bago kayo uminom ng kape o tsaa o bago kayo kumain ng anuman. Kung gagawin ito ng regular ang isang maliit na bagay na ito tuwing umaga, ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto sa inyong sirkulasyon at sa haba ng inyong buhay. Subalit ang tubig ay isang aspeto lamang ng sitwasyon. Hindi sapat na lagyan ng gasolina ang sistema. Kailangan nyo ring paandarin ang makina at simulan ang daloy ng dugo sa sandaling makabangon kayo. Ito ang magdadala sa atin sa ikalawang hakbang, isang simpleng gawain sa paggalaw na tumatagal lamang ng eksaktong 1 segundo na ibubunyag ko sa inyo ngayon din. Bago iyon, nais ko lang magpasalamat sa inyong patuloy na panonood sa ating talakayan. Ito ay nagpapakita na sineseryoso ninyo ang pangangalaga sa inyong kalusugan. Para malaman kung kasama ko pa rin kayo, maaari po bang i-type ang numerong 1 sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman kung sino ang mga nananatiling nakatuon sa ating paglalakbay na ito. Ikalawang hakbang, ang 60 segundong pag-reset ng sirkulasyon, circulation reset. Ang ikalawang bahagi ng ating 5 minutong ritual sa umaga ay ang pag-activate ng inyong sirkulasyon ng dugo. Ang pinakamahalagang bahagi nito ay ang gawin ito sa loob ng unang 60 segundo pagkatapos ninyong bumangon mula sa kama. Pagkatapos ng isang gabing halos walang galaw ang dugo, ay may tendensyang maipon sa ibabang bahagi ng katawan, partikular na sa mga binti. Itong panandali ang pagbaba ng sirkulasyon, lalo na sa mga nakatatanda, ay maaaring magresulta sa mas kaunting oxygen na umaabot sa utak. Ito ay madalas na nagdudulot ng pagkahilo, kawalan ng balanse, at sa mga mas malubhang kaso, pamumuo ng dugo o blood clots. Ayon sa pananaliksik mula sa Johns Hopkins University, kung ang inyong dugo ay hindi maayos na naipamahagi muli sa sandaling kayo ay magising, mas malamang na simulan ninyo ang inyong araw sa isang estado ng circulatory sluggishness. May masikip na mga daluyan ng dugo at nabawasang daloy ng dugo patungo sa utak. Ayon kay Dr. Eleanor Thomas, isang geriatric circulation specialist, mayroong isang simpleng 60 segundong ehersisyo na maaaring magpataas ng daloy ng dugo sa utak ng mahigit 40%. Bukod sa pagbabawas ng panganib sa stroke, ito rin ay nagpaparamdam sa inyo na mas gising, mas alerto, at mas handa na harapin ang araw. Ito ay isang simpleng ehersisyo na hindi nangangailangan ng anumang kagamitan at maaari ninyong gawin sa tabi mismo ng inyong kama. Narito ang paraan.
Sa sandaling makatayo kayo, tumayo ng tuwid na ang mga paa ay magkahiwalay nang naaayon sa lapad ng inyong mga balikat. Huminga ng malalim sa pamamagitan ng ilong, itaas ang parehong braso ng tuwid sa itaas ng inyong ulo, at pagkatapos ay dahan-dahang ibaba ang mga ito habang marahang naglalabas ng hangin sa pamamagitan ng bibig. Gawin ito ng 3 beses. Pagkatapos, irolyo ang inyong mga balikat paatras ng 5 beses at paabante ng 5 beses. Panghuli, gawin ang 10 heel rises, itaas ang inyong mga sakong mula sa sahig, at pagkatapos ay dahan-dahang ibaba ang mga ito. Ang ehersisyong ito ay tumutulong sa natural na pagbomba ng dugo mula sa inyong mga binti pabalik sa inyong puso. Ang buong gawaing ito ay tumatagal lamang ng halos 1 minuto, ngunit ang mga epekto nito ay maaaring magtagal sa buong umaga. Mawawala ang matamlay na pakiramdam na karaniwan ninyong nararamdaman pagkatapos magising. Mapapansin ninyo na ang inyong katawan ay nag-iinit at ang inyong isip ay lumilinaw. Sa paglipas ng panahon, kung gagawin ninyo ito araw-araw, ang maliit na gawin na ito ay maaaring lubos na mapabuti ang kalusugan ng inyong utak at puso. Walang gamot na kailangan, natural na proseso lamang ng katawan. Kapag ang inyong katawan ay sapat ng hydrated at ang inyong sirkulasyon ay napasigla na, ang inyong katawan ay pumapasok sa isang estado kung saan handa na itong sumipsip ng mga sustansya. Ito ang tinatawag na nourishment. Ngunit ito ang hindi alam ng karamihan. Kung hindi kayo kakain ng anumang protina sa loob ng unang kalahating oras, pagkatapos magising sisimulan ng inyong katawan na sirain ang sarili nitong kalamnan, muscle tissue, upang makagawa ng enerhiya. Ito ay isang tahimik na proseso, ngunit madalas itong nangyayari sa mga taong may edad 65 pataas. At kung ito ay mapabayaan, maaari itong magdulot ng unti-unting pagkawala ng kalamnan kahit na kumakain pa kayo ng masustansya sa nalalabing bahagi ng araw. Dahil dito, ang susunod nating tatalakayin, ang protein timing method, ay napakahalaga para sa pagpapanatili ng pangmatagalang kalayaan, lakas ng kalamnan, at kakayahang umangkop habang tayo ay tumatanda. Ikatlong hakbang, ang teknik ng tamang oras ng pagkain ng protina, protein timing technique. Ang ikatlong bahagi ng ating 5 minutong ritual sa umaga ay ang pagkain ng protina sa tamang oras. At ang tamang oras na iyon ay hindi sa tanghalian o hapunan. Ito ay nangyayari sa unang kalahating oras, 30 minutos pagkatapos ninyong magising. Maraming tao ang naniniwala na hanggat kumakain sila ng sapat na protina sa buong araw, ayos na iyon. Ngunit para sa mga may edad 60 pataas, ang oras ng pagkain ng protina ay kasing halaga ng dami nito. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa National Institute on Aging na sa pagitan ng 3:00 ng madaling araw at 8:00 ng umaga, ang tumatandang katawan ay dumadaan sa isang yugto kung saan ang pagkasira ng kalamnan ay mas mabilis kaysa sa karaniwan. Kung hindi ninyo bibigyan ng protina ang inyong katawan sa panahong ito, sisimulan nitong sirain ang sarili nitong kalamnan para sa enerhiya na maaaring humantong sa panghihina
kompromitidong immune system at mas mataas na panganib ng pagkahulog. Ayon sa geriatric nutrition specialist na si Dr. Rebecca Fleming, ang mga senior na kumakain ng 25 hanggang 30 gramo ng dekalidad na protina sa loob ng 30 minuto pagkatapos magising ay nagkaroon ng hanggang 60% na mas mababang pagkawala ng kalamnan sa loob ng 5 taon kumpara sa mga hindi nag-aalmusal o nagpapaliban nito. Sa madaling salita, sa pamamagitan lamang ng pagkain ng sapat na protina sa simula pa lang ng araw, mapapanatili na ninyo ang karamihan sa inyong muscle mass. Ang pagkuha ng tamang uri ng protina ay maaaring napakadali. Ang isang tasa ng Greek yogurt na hinaluan ng isang scoop ng protein powder, 4 hanggang 5 puti ng itlog na may kasamang isang buong itlog o isang whey protein smoothie ay mahusay na mga pagpipilian. Para sa mga vegetarian, ang malambot na tokwa cottage cheese o isang dekalidad na plant-based protein na gawa sa bigas at gisantes peas ay magagandang alternatibo. Ang mas mahalaga kaysa sa kung ano ang inyong kinakain ay kung kailan ninyo ito kinakain. At ang sagot ay sa lalong madaling panahon pagkatapos magising. Kung sakaling nararamdaman ninyo na kumakain naman kayo ng masustansya ngunit unti-unti pa ring nanghihina ito na marahil ang nawawalang piraso ang ginintuang bintana ng pagkakataon sa umaga na hindi ninyo namamalayan. Sa pamamagitan lamang ng pagkain ng protina sa tamang oras, matutulungan ninyo ang inyong sarili na maging mas malakas, magkaroon ng mas maraming enerhiya, gumalaw ng mas malaya, mabawasan ang pananakit ng likod at mapabuti ang pag-andar ng puso at isipan. Ngayon, kapag ang inyong katawan ay handa ng protektahan at panatilihin ang muscle mass, ang susunod na hakbang ay siguraduhin ang inyong mga kalamnan at kasukasuan ay makakagalaw ng madali at maayos mula sa simula pa lang ng inyong araw. Maraming tao ang nakakaligtaan nito at ito ang nag-aambag sa paglaganap ng paninigas ng katawan, pagiging dependent sa iba, at mga pagkahulog pagkatapos ng edad. Patuloy pa rin po ba kayong nanonood? Kung umabot na kayo sa puntong ito, tunay na natutuwa ako na kasama ko kayo. Ang inyong dedikasyon ay lubos kong pinapahalagahan. Upang malaman kong hindi ako nagsasalita ng mag-isa, mangyaring i-type po ang numerong 3 sa comment section sa ibaba. At kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang talakayang ito, paki-like at ibahagi ito sa isang taong mahalaga sa inyo. Ika-4 na hakbang, ang 90 segundong gawain para sa mobilidad, 90-second mobility sequence. Pagkatapos ng isang buong gabi ng kawalan ng aktibidad, hindi lamang ang inyong daloy ng dugo ang bumabagal. Ang inyong mga kalamnan at kasukasuan ay nagiging hindi gaanong nababaluktot at mas naninigas. Para sa mga nakatatanda ito, ay maaaring maging partikular na mapanganib dahil kahit na ang maliliit at walang ingat na paggalaw tulad ng pagyuko, pag-ikot ng katawan o maling paraan ng pagbangon sa kama ay maaaring magresulta sa pagkahulog pilay sa kalamnan o mga problema sa kasukasuan. Nakalulungkot maraming tao na lumalaktaw sa ilang minutong banayad na paggalaw tuwing umaga ang nakakaranas ng paulit-ulit
na pananakit ng kasukasuan, nabawasang mobilidad, o kahit na pagkawala ng kalayaan. Ayon sa mga orthopedic specialist sa Mayo Clinic, ang likido na nakapalibot sa inyong mga kasukasuan, nakilala bilang synovial fluid, ay may tendensyang lumapot habang kayo ay natutulog. Kung hindi ninyo aktibong paiinitin at paluluwagin ang likidong ito sa pamamagitan ng banayad na paggalaw sa inyong mga unang kilos, sa araw nanganganib kayong magkaroon ng maliliit na paulit-ulit na pinsala, wear and tear, na sa kalaunan ay nagiging talamak na arthritis o pagkabulok ng kasukasuan. Ang solusyon ay simple. Kapag natapos na ninyo ang inyong circulation reset, maglaan ng karagdagang 90 segundo upang magsagawa ng isang banayad na gawain na nagpapainit sa inyong mga pangunahing grupo ng kalamnan at nagpapadulas sa inyong mga kasukasuan. Narito kung paano. Una, habang nakaupo sa gilid ng inyong kama, paikutin ang inyong mga bukong-bukong ankles ng 10 beses pa kanan at 10 beses pa kaliwa. Susunod, igalaw ang inyong mga tuhod sa maliliit na bilog, mga 10 pag-ikot sa bawat panig. Pagkatapos nito, tumayo at dahan-dahang ibaluktot ang itaas na bahagi ng inyong katawan sa magkabilang gilid ng 5 beses sa bawat panig habang nakahawak sa isang upuan o sa kama kung kinakailangan para sa balanse. Tapusin ito sa pamamagitan ng maingat na pag-ikot ng inyong katawan sa kaliwa at kanan at then mabagal na pagrolyo ng balikat paatras. Sa loob ng wala pang 90 segundo, ang buong programang ito ay magpapabuti sa kinis ng galaw ng inyong mga kasukasuan, magpapagaan sa paninigas ng katawan, magpapanatili ng inyong balanse, at lubos na magbabawas sa inyong panganib na mahulog, lalo na kung mayroon kayong kasaysayan ng mga problema sa tuhod, likod o gulugod. Ngayon na ang inyong katawan ay maayos, nang hydrated ang inyong sirkulasyon, ay gumagana ang inyong mga kalamnan, ay pinapakain, at ang inyong mga kasukasuan ay pinaluluwag, mayroon pa kayong isang bagay na kailangang gawin, at ito marahil ang pinakamahalaga sa lahat. Kailangan ninyong paganahin ang inyong isip. Dahil gaano man kalusog ang inyong katawan, hindi ninyo lubos na masisiyahan ang araw kung ang inyong isip ay malabo, magulo o hindi nakatutok. Suriin natin ang huling bahagi ng 5 minutong ritual na ito, ang isa na nagpapanatili sa inyong memorya, nagpapabuti sa inyong konsentrasyon, at nagpapanatili ng malinaw na pag-iisip hanggang sa pagtanda. 5 hakbang, pagsasanay para sa malinaw na kaisipan, mental clarity workout. Ang huling bahagi ng ritual na ito sa umaga ay ganap na nakatuon sa inyong utak, ang pinakamahalagang organ na nakakaapekto sa kalidad ng inyong buhay, at walang kinalaman sa inyong mga kalamnan o kasukasuan. Ang laganap na paniniwala na ang pagkawala ng memorya at paghina ng pag-iisip ay hindi maiiwasan pagkatapos ng edad sa Patimo ay pinasisinungalingan na ng modernong siyensya. Kung maayos ninyong pinasisigla ang inyong utak sa simula ng araw, tiyak na mapapanatili ninyo ang inyong kalinawan, mabilis na reflexes, at matalas na pag-iisip. Sinasabi ng mga mananaliksik sa Brain Longevity Center ng Stanford University na
Ang umaga ay isang magandang pagkakataon para sa paglikha ng mga bagong koneksyon sa utak, neural connections. Sa unang kalahating oras, pagkatapos magising ang utak ay partikular na sensitibo sa cognitive stimulation at maaaring mapataas ang paggawa ng isang mahalagang molekula na tinatawag na Brain-Derived Neurotrophic Factor o BDNF na gumagana bilang pataba para sa mga selula ng utak, at hindi ninyo kailangang gawin ito sa pamamagitan ng paglutas ng mga problema sa matematika o pag-aaral ng bagong wika tuwing umaga. Ang isang simple ngunit hindi kapani-paniwalang mabisang pagsasanay ay ang pag-alala sa inyong nakaraang araw ng pabaliktad. Kapag natapos na ninyo ang mga naunang hakbang, umupo, nang tahimik ipikit ang inyong mga mata sa loob ng 1 minuto at simulang isipin ang mga kaganapan kahapon mula sa hapunan, paatras sa meryenda, tanghalian at almusal. Isipin kung sino ang inyong nakausap, ano ang inyong ginawa at saan kayo nagpunta. Subukang alalahanin ang lahat mula sa pinakahuli hanggang sa pinakauna sa pabaliktad na pagkakasunod-sunod. Habang nagiging mas madali ito, maaari ninyong hamunin ang inyong sarili ng higit pa sa pamamagitan ng pag-alala sa nakalipas na 2 araw sa halip na 1, o sa pamamagitan ng pagsasama ng mas partikular na impormasyon tungkol sa inyong suot, sa lagay ng panahon at sa inyong emosyonal na estado. Ang mga ehersisyong tulad nito ay klinikal na napatunayang tumutulong na mapanatili ang cognitive function na maihahambing sa mga taong 10 hanggang 20 taong mas bata. Bukod sa pagpapabuti ng short-term memory, ang paglalaan lamang ng 1 minuto tuwing umaga ay maaaring makatulong na maiwasan ang demensya, isang bagay na tahimik na kinatatakutan ng maraming matatanda ngunit hindi alam kung paano maiiwasan. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Santos. Mga minamahal kong kaibigan, sa ating talakayan ngayong araw, nalaman natin na ang 5 minuto lamang tuwing umaga na nahahati sa 5 simpleng hakbang, tapat na pag-inom ng tubig, pagpapasigla ng sirkulasyon, tamang oras ng pagkain ng protina, pagpapadulas ng kasukasuan, at pag-activate ng utak, ay maaaring lumikha ng isang matibay na pundasyon para sa isang mas malusog, mas matalino, at mas malayang buhay pagkatapos ng edad 65. Nauunawaan ko na maaaring ito ay tila napakasimple, ngunit ang mga tila maliliit na detalyeng ito ang madalas na nakakaligtaan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ang isang maliit na porsyento ng mga nakatatanda ay nananatiling malaya, malakas at malikhain hanggang sa kanilang edad na 90, habang ang karamihan ay unti-unting nagiging dependent. Kung tatanungin ninyo ako kung ano talaga ang nakakaapekto sa haba ng buhay, hindi ako magsasalita tungkol sa mga gamot o ospital. Magsasalita ako tungkol sa mga gawin na sinusunod ninyo araw-araw. At lahat ng iyon ay nagsisimula sa umaga. Subukan ninyong sundin ang 5 hakbang na ito bukas pagmulat ng inyong mga mata. Hindi kailangang magbago ang inyong buong buhay. Simulan lamang kung paano ninyo sinisimulan ang bawat araw. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang nilalaman natin ngayon, mangyaring pindutin ang like button. Mag-iwan po kayo ng komento na nagsasabi kung aling hakbang ang una ninyong sisimulan
bukas ng umaga. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell upang maipagpatuloy ko ang pagtulong sa inyo sa inyong paglalakbay tungo sa isang mas mahaba, mas malusog, at mas kasiyasyang buhay. At panghuli, kung meron kayong mga kaibigan o pamilya na higit sa 75 taong gulang, mangyaring ibahagi ang video na ito sa kanila. Sa paggawa nito, maaaring hindi lamang karunungan ang inyong ibinibigay sa kanila. Maaaring binibigyan ninyo sila ng pagkakataong magkaroon ng ibang takbo ng buhay. Tandaan, ang pag-aalaga sa ating sarili ay ang pinakamagandang regalong maibibigay natin sa ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa inyong oras at pakikinig.